Sobrang namimiss ko yung buhay namin dito sa Canlubang, Laguna, kaya naman halos kada every weekend ay nauwi kami dito. Hindi ko nga alam kung pinaglilihan ko ba ang Canlubang. Sobrang namimiss ko lalo dito yung maglalakad lang ako ay makakabili na ako ng iba't ibang klase ng isda or kung ano mang gusto kong ulamin sa araw na yon. At eto na nga dahil nag-crave nga ako sa may salmon belly ay buti na lamang ay maraming ang salmon belly na sariwa dito. Kaya naman bumili ako ng kakaunti lang halagang 100 pesos dahil ako lang naman ang nakain nito. Naghahanap nga kasi kami ng tulya. Gusto ko nga sanang sabawan yun. Ewan ko ba kung bakit kayo naisipan niya yun. Napakarami iba't ibang cravings ang naiisip ko ngayon. Wala akong permanenteng pinaglilihang pagkain talaga. Araw-araw iba-iba ang cravings ko. At hindi ako pwedeng magutuman dahil pag nagutom ako ay maya't maya ako nag-iisip ng mga pagkain. Nilibot na namin ang buong palengke dito sa may Asia 1 ngunit wala kami nakitang tulya. Kapag hindi namin hinahanap ay marami ako nakikitang ganun. Ay nako, sana makahanap na ako nun dahil gusto ko na talaga makahigop ng may sabaw na tulya. Sa pag-iikot nga namin ay inabot na kami ng gutom. Kaya naman nag-almusal na muna kami dito sa may paresan dito sa may Sirang Lupa. Ang sarap talaga ng pares dito lalo na yan gusto ko yung napakaraming matataba. At swak na swak sa panlasa ko yung sabaw nito. Meron kasi ako nalalasahan sa ibang pares na parang may arnis. Hindi ko alam kung ano yung hinahalo nila dun. Basta meron akong hindi nagugustuhan na panlasa. Pero masarap naman yun sa panlasa ng iba. At syempre, hindi kompleto ang ating pares kung walang mga seasonings kagaya ng toyo, calamansi, spring onion, at syempre ang chili oil. Grabe, napakasarap talaga. Natatakom na naman ako. Alam nyo ba na ito nga ang madalas na almusal ng Daddy Gerson nyo bago siya pumasok sa trabaho niya? Araw-araw iba-ibang lugar nga na napagdedestinuhan ng Daddy Gerson nyo ng kanyang trabaho kaya wala talagang permanenteng lugar ang kanyang workplace. Kaya naman kada may nadadaanan siyang pares doon na nga lang siya nag-aalmusal dahil wala na nga siyang oras kumain sa bahay lagi kasi siya nagmamadali. Dahil iba't iba nga ang kanyang workplace, napakarami ng parisan talaga ang nakainan niya. Lifesaver talaga para kay Daddy Gerson nyo ang mga parisan na nadadaanan niya at dahil doon nakakapag-almusal siya ng madalian. Nakatapos na nga kaming kumain at eto na nga pabalik na kami sa may amin. At tinimplahan ko na nga itong aking mga salmon belly. Pagkatapos ko nga hugasan ay minarinate ko na ito sa pamintang durog, patis, at kalamansi. Naglalagay ako ng kalamansi dyan pantanggal lansa. Maaari ka nga rin gumamit ng lemon pero kalamansi lang available dito. Sa mga oras na ito ay nandito na kami sa Santo Tomas at dito ko na nga ipiprito ang aking salmon belly. Inihanda ko na nga pala yung mga gagamitin kong pang breading. Kung gaano nga karami yung harina, ganon din karami yung cornstarch na ilalagay ko dito. Paghahaluin ko lamang sila. At pagkatapos ay lalagyan ko lang ito ng konting asin at pamintang durog. Kung makikita nyo nga ay napakarami ko namang breading na gagawin sa aking salmon belly, konti lamang yung binili ko. Ito nga kasi yung mga ginagamit kong breading talaga kahit sa pamprito ng manok, kaya madalas nag-i-stack talaga na ako nito. Alam nyo bang napakasarap nito sa fried chicken, lasang Jollibee? Lalo na kung haluan mo to ng garlic breading mix, yung crispy fry na garlic ang flavor. Nalog-alog ko lang mabuti yung garapon hanggang sa sigurado na nga akong naghalo-halo na nga yung mga mixture na nilagay ko dito. At naglagay na nga ako dito sa isang plato ng kakaunti dahil dito ko na nga i-coat ang ating salmon belly. Sa isa ko lamang sinausaw ang aking salmon belly dito sa may mixture ko ng breading. At ayan nga mga person, kino-coat ko lang siyang mabuti at maya-maya lang ay nakatapos na nga ako. Heto na nga ang lahat ng nagawa ko at sumunod naman ay nagpainit na nga ako ng mantika dahil isasalang ko na nga ang ating salmon belly. Kung sigurado na nga akong mainit ng mantika ay sinalang ko na nga itong ating mga salmon belly. Hininaan ko na nga pala ang apoy dahil mabilis nga yung masusunog. Kailangan talagang mahinang apoy lang para sigurado tayong maluluto hanggang loob ng salmon belly na ito. Grabe, natatakam na nga ako. Crave nga ako sa salmon belly. Sinearch ko na nga rin kung mabuti ba ito sa pagbubuntis at nakita ko nga na napakabuti nito sa pagbubuntis dahil meron ito mga omega-3 na nakakabuti sa pag-develop ng baby. Lalo na sa pag-development ng kanyang brain. Kapag may kakainin at cravings nga ako, ay madalas sinesearch ko ito kung safe ba to sa pregnancy. Masyado nga kasi ako nagsesilan ngayon. At sobrang nag-iingat ako dahil nawala na nga ako ng isa pang pregnancy last time, diba? Kaya naman this time, kahit sa mga pagkain ay doble ingat na nga ako. Nakatapos na pala akong magprito nitong salmon belly at naghanda na nga ako ng sausawan.
Garlic mayo nga ang naisipan kong sausawan nito, kaya naman gumawa na ako. Nagayat lamang ako ng isang clove ng bawang at naglagay ako ng mayonnaise, paminta at isang kutsarang suka. At ayan na, swak na ang aming sauce para sa aking crispy salmon belly. Kain na tayo mga person. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Sabay sila.